SLU nursing students. Since gusto nyo talaga ng SLU horror stories, this story was from our senior na 3 years ahead from us, and this happened nung freshman siya. Nag-spread din tong story na to before, and until now kinikilabutan ako. According to ate girl, this happened around 2017 and exam day nila. Yung classroom nila ay sa may 7th floor. Habang nag-exam daw sila, nag-excuse daw muna siya para mag-CR. It was a normal day. Walang madilim na hallway and walang flickering lights na normal na nakikita sa mga horror stories. Since sa dulo yung CR, ilang rooms lang madadaanan papuntang CR, and during that time, may org daw silang kasabay sa 7th floor. And during that time, may nakasalubong daw siyang nursing student na ngintian pa siya. For context, very rare po na may mga nursing students sa Perfecto Building 7th floor. Since ang mga nagkaklase lang po sa building namin is mga Philo, Pol-Sci, Masscom, and kami na Eduk students. So gets ko si ate girl na mawiwirduhan. Bakit may nursing student sa 7th floor Perfecto Building? After niya daw mag-CR, napansin niya marami na students dun sa room na pinasukan ng nursing student. E yung mga nakakasalubong niya raw is hiningitian siya. As a normal person, ngumiti rin daw si ate girl. Pero naisip daw ni ate girl na bakit may mga nagkaklase pa ng 7 PM. E normally ang last class is 6:30 to 7:30 lang. Unless grad school ka na 8:30 ang last class. Pero since freshman siya, hindi niya na lang raw pinansin. Pabalik na raw siya nung napansin niya na bakit yung class na lang ng mga nursing yung andun sa floor na yon. E nakailang classrooms na siya, wala pa rin yung classroom nila, and wala na rin yung org na kasabay nila sa floor. So, she decided daw to go back sa banyo, and ayaw niya na raw sana dumaan dun sa room na may mga nursing students. Kasi lahat daw sila nakangiti sa kanya, pero nakatawid naman daw siya safely, and tinry niya raw maghilamos para mahimasmasan siya. According sa mga kwento, sabi ng iba na pinuntahan siya ng isang classmate to check on her kasi 20 minutes na daw siya nawawala. And sabi ng iba, wala siyang malay nung nadatnan siya. At sabi naman ng iba is umiiyak siya. Days after, she went sa prof niya na may alam sa mga events na ganun. And sabi daw ng prof niya is gawa raw yun ng mga demonyo. Na lahat daw na nakita niya ay isang ilusyon para raw paglaruan siya. Dito talaga ako sa part na to natatakot. When her prof told her daw na when she smiled back, she gave the demon the permission para mapaglaruan siya. Her prof gave her prayers daw to recite bago siya matulog, and nagpray daw sila ng prof niya bago siya umalis ng office. Wala na mi alam kung ano na balita kay ate girl, pero sabi nila is after nung incident daw na yon is umalis na siya ng school. My fellow Luis yan. Totoo po ba talaga yung mga entity sa 7th floor? Wala po may photo sa 7th floor, pero same lang po sila ng itsura sa 4th floor hallway. First comment. Had my experience sa 3rd floor bath. 6 to 7 PM ang Anaphil lab ko, but the prof asked us to do some research sa library. Naiihi ako, so I asked one of my friends na samahan ako kasi, hello, gabi na. Pagpasok namin, kami pa nagsindi ng ilaw ng toilet. Sabi ko sa friend ko hawakan na lang niya pinto habang umiihi ako at di ko nailak. Di ko sinabing natatakot ako, LOL. Habang umiihi ako, may nag-flash sa katabi kong cubicle. Di ako nagsalita. I finished my business then, umiihi din si friend. Di kami nag-usap hanggang makabalik kami sa mesa namin. Pag upo namin, tinanong ko siya kung narinig niyang may nag-flash. Oo daw. Napaisip kami kung paano may nag-flash. Di ba kaming ang nagsindi ng ilaw? Tapos wala namang pumasok habang umiihi ako. Second comment. SLU grad here nursing student 2007-2011. Nursing students have their classes sa Perfecto during my time. Back then, marami ng kababalaghan. Especially Perfecto 5th to 7th floors. Head ko pag may class kami dati ng 5 to 7 PM. For sure may mararamdaman kaming kababalaghan. Mga naramdaman namin. May nagkaham na babae
Parang background noise siya, narinig talaga. Minsan hindi na namin pinapansin pero I think mga prof namin naririnig din kasi tinatapos nila within 20 minutes ang class para makauwi na. Ito common sa 5th to 7th floor. May multo sa 6th floor ladies CR. Violente. Sumasara yung mga door cubicles and wag na wag ka tumingin sa mirror pag andun ka. Urban legend, but may tumatalo na babae sa 7th floor ng early 2000s. Another comment. I was also from the same batch and had classes sa Perfecto building. Not sure if you remember but there was a year during our time when someone committed suicide sa Perfecto. I think tumalon from 5th floor? Third comment. May classes ang nursing sa 7th floor during my time, 2010 to 2014. First class ko yon, 7:30 to 9:30 AM. Open pa yung gate doon so I would climb the stairs from 1st to 7th floor. Pag nasa bandang 4th floor, na parang hindi ka nakakarating ng 7th, tapos kahit umaga ang eerie pa rin kung walang tao. Madadaanan mo lahat ng toilet, never rin ako nag-toilet mag-isa. May prof ako na nakakakita. Pag nagle-lecture siya, lagi siya tumitingin sa pinakalikod ng classroom. Tapos para mapapatingin ka rin, lagi daw siya may nakikita nakatayo doon. Had my experience sa first floor ng Perfecto. I am a social work student and yung law subject namin is nasa first floor. P1 auto ata, I forgot na. Basta third year subject and first sem yon. Since naubusan kami ng room sa 4th floor to 7th floor, 8:30 to 9:30 AM ang klase namin doon. Usually kasi may nauuna doon magklase. SEA since kanila ang floor talaga na yon. So nauna na kami doon ng ilang blackmates ko. Then may sumilip na lalaki sa room pero umalis agad. So ako naman, sumilip din ako kasi sarado yung ilaw. Tiningnan ko kung may mga student. Pagsilip ko, maraming student na nakaupo tas may isa pa doon na babae na nakabangs tapos namukhaan ko talaga. Tas syempre sinabi ko sa blackmate ko na may mga student pa. Then dumating na prof namin. Then, sinilip siya ng blackmate ko na guy. Pagtingin niya, wala naman. So siya, inaasar ako na ano raw nakita ko. Tas nakita nilang namumutla na ako. Tas sinabi ko sa blackmate kong guy na yun talaga ang nakita ko. At alam niya na di ako nagsisinungaling kasi nga pareho kami ng lalaki na sumilip na yun ang nakita. Maraming student na nakaupulan talaga. Then after nun, wag ko na lang daw pansinin. Wag na daw i-acknowledge kasi baka gambalain ako. Yun lang naman. Makikisali din po ako. And true to life experience ito, so brace yourselves. Parang yung pinost ni OP yung nangyari sa akin. Nangyari ito noong second year first sem ko. Ecology class. 5th floor, Perfecto building. 6 to 7 PM class ko doon. Habang di-lesson kami, nakaramdam ako ng urge na mag-CR so nagpaalam ako. Habang naglalakad ako papunta sa CR, may nakita akong babae na nursing student na nakatayo sa may balkonahe malapit sa CR. Tapos nakatitig siya sa akin, nakasmile. Out of politeness, nag-smile back ako and then pumasok na ng CR. Umihi, nagsalamin saglit and then pabalik na sana sa room nung napansin ko na super tahimik na. Walang tao, tas hindi ko mahanap yung classroom ko. Alam ko yung room ko, pero hindi ko makita. Siguro nakadalawang beses akong pabalik-balik sa location ng room ko, pero wala talaga. As in mag-isa na lang ako. Naisipan kong bumalik sa CR para i-collect ko yung sarili ko. E nung lumabas na ako, nagulat ako kasi hinahanap na ako ng friend ko. Inutusan siya ng prof namin. Tinanong ko kung bakit ako pinapahanap. Sabi niya 15 minutes na ang lumipas since nag-CR ako. Tapos di pa ako bumabalik. Nagtaka ako kasi alam ko 5 minutes lang ang lumipas. Nope, chinek ko orasan ko. 15 minutes na talaga ang lumipas. Pagbalik ko sa room, lahat nakatingin sa akin worriedly. Tapos tinanong pa ako ng prof ko kung okay lang ako. Tapos hindi ko alam kung same day nangyari pero may naalala ko na bigla na lang bumalibag pasara yung mga windows sa room kahit wala namang hangin. Charles Vath, 6th floor CR, early 2000s.
Dahil konti lang umaakyat ang 6th floor, tambayan namin ng girlfriend, now my wife, ang 6th floor mezzanine area. By the way, doon din kami nag-meet tapos doon din kami nagligawan. I do my DOTs. She does her worksheets there. Most of the time, may night classes siya so I wait there until 6 p.m. There was this one time kasama ko yung kaklase ko doing our DOTs while waiting for my GF. Nag-CR yung kaklase ko. May umiiyak sa CR tapos nakaupo na yung umiiyak sa ledge ng CR. Posing natatalon na siya sa may bintana. Tapos naratal yung kaklase ko and ask for help from the student assistant sa may baggage counter. Pagdating nila sa CR, tumalon sa bintana yung umiiyak. Napasigaw yung kaklase ko at SA. Saka sila pinuntahan ng iba pang attendants sa library, including me and other students. Tapos they were brought to the hospital. After that, binigyan ng pampakalma. After that, dun namin nalaman na paulit-ulit na palang ginagawa ng entity na yon yung ganong pananakot sa 6th floor CR. 1 week sinara yung 6th floor after that. Tapos, business as usual, na ulit yung 6th floor library. Yung SA nilipat sa 3rd floor library. Kami magjowa sa 6th floor pa rin hanggang gumraduate, pero never na kami lumapit sa CR facing Rizal. Naalala ko around 1999, may tumalon na student galing 7th floor. Yung friend ko nakita pa niya mid-air yung student kasi nakadungaw siya dyan sa may harap ng CR ng 4th floor. Panghapon na subjects lang, pinasukan nun pero tandang-tanda ko pa. Pagpasok ko sa building ng perfecto, iba yung aura, medyo creepy na, sad. After yung incident na may tumalon, pinalagyan na ng railings lahat dyan sa may CR. Ang chika noon, nagpakamatay daw pero who knows kung may mga gantot palang elemento, baka napaglaruan pala. First year noon yung estudyante, RIP sa kanya.